Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga bagong brand ng motorsiklo na nandito ngayon sa Pilipinas na nanggaling pa nga po sa bansang India. Wala iba kundi ang brand na Hero Motorcycle. At dahil nga po sa bago pa lang sila dito, medyo alanganin pa yung mga tao. Sabi pa nga po ng iba, saka na lang daw sila bibili kapag may mga review na ng mga unang nakabili. Ganon nga po sila ka sigurista. Kung sa bagay, hindi natin sila masisi. Motor naman kasi yan. At mahal naman talaga kasi yan. Pero kung alak yan, baka kanina pa bumili yan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Hanggang ngayon nga po, marami pa rin talaga ang walang idea patungkol sa motorcycle brand na ito. Karamihan kasi ng mga tao dito sa Pilipinas nakatutok pa rin sa brand na tinatawag na The Big Four or yung Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Ganon nga po ang realidad dito sa Pilipinas. Pero pag Rusi, Uki, matagal na rin kasing kilala ng mga tao yan, tsaka subok na rin ng ibang tao. Pero alam nyo ba dito nga po sa brand na Hero Motorcycle, hindi rin po basta-basta yung mga motor nila. I mean, kung looks nga lang po ang pag-uusapan, hindi po sila magpapahuli. At para nga lang po doon sa mga hindi nakakalam, itong brand nga po na ito ay sikat na sikat sa bansang India. Kumbaga, proven and tested na rin nila ito. At isa nga po sa mga motor nila na masasabi kong may pangmalakasang datingan, wala iba kundi ang kanilang Hero Karisma XMR 210. XMR po, hindi po XRM. Katulad nga po ng sinabi ko, kung looks na ang pag-uusapan, hindi po talaga sila magpapahuli. Kasi kitang-kita din naman talaga, napakagwapo din ang motor na ito. Pero sa ngayon nga po, itong sport bike na ito ay wala pa sa Pilipinas. Pero syempre dahil nga po nandito na yung brand na yan, wala na talagang imposible. Malay natin bukas makalawa, ilabas na rin nila yan. Kaya kung sakali naghahanap ka ng sport bike na pasok sa budget mo, baka ito na yung motor na para sa'yo. Palo mo sa ulo mo, hindi, joke lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Hero Karisma XMR 210 na mayroong 210 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 25. Ang kanyang operation ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 25.5 horsepower, 9,250 RPM, 20.4 Nm of torque at 7,250 RPM. Na ayon nga po sa mga Indiano na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 130 kilometers per hour. Pero kapag yan nga po din sa Pilipinas, panigurado aabot ng 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 11 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 41 kilometers per liter. So para nga po sa isang 210cc na sport bike na kumukonsumo ng ganon, matipid na po siya sa gas. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/17 sa harap at 140/70/17 naman sa likuran. Syempre paras nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. So hindi na rin talaga basta-basta yung mga motor na galing India. Kung sa bagay, kahit wala namang ABS yung motor nila, hindi naman sila nagdidisgrasya. Ay, meron palang isa. Kaso nasa Pilipinas. Ang kanyang C-type, wala po tayong idea. Wala din po tayong idea pagdating sa kanyang ground clearance. Pero ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 163 kg. Na para nga po sa isang 210cc na sport bike, sakto lang din yung bigat niya. Makapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, kung titignan nga po natin yung headlight niya, mukhang familiar siya. May resemblance nga po ito doon sa scooter na Hero Zoom 125. Hindi ko lang sure pero siguro yan yung trademark nila. Kasi may iba pa nga po silang motor na halos ganyan din yung itsura ng mga headlight. Kumbaga kapag nakita mo siya, alam mo na agad na Hero Motorcycle yun. O diba? May sariling identity talaga sila. Ang kanyang gauge panel syempre ito nga po ay naka-digital. At meron nga din po itong Smart Connect or yung smartphone connectivity nga po. Na majority nga po sa mga tao sinasabi talaga na yung Smart Connect wala naman tunda. Yung Smart Connect, wala naman daw talagang connect. Sana hindi na lang daw nilagay. Pero dito, hindi pwedeng hindi ilagay to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part.
ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pa talagang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at nakakalungkot man pong sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Pero kung sakaling trip mo talaga, wala naman pong problema. Nakadepende na talaga kay mama kung bibilan ka niya. At kung sakaling bibilan ka man niya, ito po yung presyo niya doon sa bansang India. 180,000 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 122,000 pesos. Syempre dahil hindi pa nga po kilala ang motor na ito din sa Pilipinas, malamang sasabihin nyo talaga na ang mahal naman yan. Baka mamaya kasing quality lang ng mga Chinese brand yan, or hindi naman kaya mas malala pa sa mga China brand yan. Buti pa yung Rusi, kayang magwitbit ng isang barangay. Yan kaya ubra ba yan? So yan nga po yung mga posibleng maging tanong ng mga tao at hindi po natin sila masisi doon kasi yung 120,000 plus nga po na presyo ng isang motor ay hindi po talaga biro, lalong lalo na nga po sa panahon ngayon. Ang hirap kumita ng pera ngayon, tapos idagdag mo pa na sobrang mahal na rin ang gasolina, kaya yung mga tao talaga nagiging practical. Hindi pwedeng bahala na si Batman kasi kapag nagkamali ka din ng pagpili, ikaw din ang mahihirapan. Kaya kahit ano pa man yung motor na piliin mo, maging mapanuri ka talaga. Lahat naman kasi nakadepende talaga sa'yo. Kumbaga ako or kami, binibigyan lang namin kayo ng idea kung pasado ba sa'yo itong motor na ito. Pero at the end of the day, ikaw pa din naman ang masusunod kung ano nga ba yung motor na pipiliin or bibilihin mo. Baka mamaya kasi bumili ka ng motor tapos pag nagka-leche-leche, kami yung sisihin mo. Sabi pa nga ng isang kupal na nagbabay and sell ng kotse, kuha ka lighter, sindihan mo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.